Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So muli yung hajar, so nga napaka-importante nito kasi nga ang layunin ng hajar yung pigilan yung tao na makipagtransaksyon ng pinansyal, di ba? Na pipigilan natin siya. Ang dalawang uri nito nakasalalay kung kaninong kapakanan ang poprotektahan. Kapakanan ng tao na nakikipagtransaksyon o kapakanan ng ibang tao na makikipagtransaksyon sa kanya. Yun natalakay natin nung nakaraan. Yung mga dalawang uri ng hajar. Yung una, para sa kapakanan ng nakikipagtransaksyon, ito na yung mga tao na mapipinsala. Sila mismo yung papipinsala. Halimbawa, tanga o hindi marunong sa negosyo. Pipigilan natin. So ito sila. O wala pa sa hustong edad. Pipigilan natin sila na makipagtransaksyon. Bawa ulila. Pipigilan natin sila na kumbaga matanggap nila yung yaman nila nang sa gayon hindi nila magagastos. O kaya pipigilan natin sila na magnegosyo. At iba pa, para sa kapakanan nila. At pangalawa, para naman sa kapakanan ng iba. Pipigilan natin yung tao na magbenta o pwede na rin bumili nga. Doon sa mapupunta sa una eh. Pipigilan natin yung tao na bumili ng lupa na hindi sigurado yung pagmamay-ari. Yun, para sa kanyang kapakanan. Pero pagbabawalan natin yung tao para sa kapakanan ng iba. So, halimbawa niyan yung tao, alam natin na kumbaga yung lugi mangungutang sa iba, sa pagbabawalan natin yung iba na magpautang sa kanya. Kasi hindi yan marunong maghawak ng pera, malulugi lang yung iutangin niya sa hindi niyan mababayaran. At iba't iba pang mga bagay na katulad nito. At sa hajar, maaring ang magkakaroon ng panlilibak. Mababanggit natin sa mga tao yung kapintasan ng tao na pinipigilan natin na makipagtransaksyon ng pinansyal nang sa gayon ay hindi mapipinsala yung sarili niya o hindi niya mapipinsala ang iba at sa pagkakataon na ito ay mapahintulutan na ang panlilibak inshallah o pagbabanggit ng kanyang mga kapintasan. Kasi yung ibig sabihin ng panlilibak, yung mabanggit mo yung mga kapintasan ng tao o namang bagay na ayaw niyang nababanggit sa iba. Pero kailangan nang banggitin eh. Kaya nga merong isang kaida sa fiqh, ad-darura tubihu al-mahdura. Ang matinding pangangailangan ay maaaring magpahintulot, hindi naman sa lahat ng pagkakataon, maaaring magpapahintulot sa ipinagbabawal. Bawal mo na susugatan yung tao. Diba? Pero kung operahan mo yung tao, appendicitis, tatanggalin mo yung appendix. So, dihiwain ka ng doktor para matupad yung pagtatanggal ng bagay na mas nakakapinsala sa iyo. So, ganito rin sa usapin nga ng panlilibak. So, problema sa mga tao na masasama na pinagbabawalan yung mga tao sa kanila na makipag-transaksyon, sigaw nila palagi, sinisiraan sila. Kasi iniiba nila yung usapin eh, nililiko nila yung usapin eh. Sa halip na nakapokus yung usapin sa kasamaan nila, pinopokus nila doon sa kasamaan na napipinsala si rito o kaya kumbaga pinsala na natatamo nila. Pero hindi. Salamat tala. Ang tunay na usapin dito yung hajar, hindi yung kanyang karangalan. Ito nga yung problema sa mga tao. Ang Islam, pinapatupad lang nila para sa kanilang mga sarili. Pero kapag para sa iba, walang Islam. Kapag karapatan nila, ang iingay nila. Pero kapag karapatan ng iba, tahimik sila. O binabaliwala nila o nagagawa pa nilang baluktutin ang batas, interpretasyon sa batas o yung pananaw ng mga tao para maging legal o maging halal ang kanilang bali sa karapatan ng iba. So hindi hindi lang hindi makatarungan, maaring
Yung babalik ito at babalik sa akida nila eh. Babalik at babalik sa kanilang akida. Na maaring bandang huli nga, hindi man talaga Muslim to mga to eh. Munafik, mga nagpapanggap na Muslim. Nagtitiis na magpanggap na Muslim dahil may papakinabangan sa Islam. Dahil may papakinabangan sa Islam na hindi nila mapapakinabangan kung halimbawang hindi sila Muslim. Meron nga ganyan. Kung halimbawang yung mga yan, halimbawa hindi Muslim, may katayuan ba sila sa lipunan? Ngayon nag-Muslim sila, kunwari, tapos gumawa ng mga Islamikong serbisyo, o di nagkaroon sila ng katayuan, yung iba dyan nagiging pinuno pa. Nagkaroon sila ng katayuan, di nifak nga. Nifak ang kanilang tangan sa mga puso at hindi pananampalataya. Kaya nagagawa nilang ganyang mga kalupitan. Nagagawa nilang ganyang mga kalupitan sa mga Muslim. Kaya nga minsan nakapagtaka eh. Minsan isipin natin, di ba pinag-aaralan natin sira, tapos talambuhay ng mga sahaba at yung mga pinagdaraanan nila. Inisip natin, paano kaya kung sa atin mangyayari yung pinagdaanan ng mga sahaba sa mga kuffar? O sa atin mangyayari yung pinagdaanan ng mga Palestino sa mga kuffar? Inisip natin, di ba? Pero sabahan na lang, hindi pala natin sa kuffar mararanasan yun. Kasi nagpapakilalang Muslim, doon natin mararanasan. So, si Allah, syempre, kontrolado niya yung lahat. Ano man ito, hindi kailangan nating pagtiisan at mapagtagumpayan, insyaAllah. Si sumunod na usapin dito sa Hajar, al-mas'alatu thaniya, ang pangalawang usapin, al-ahkamu al-muta'allika bin naw'il awwal min al-hajar. Ang mga ahkam na may kinalaman sa unang uri ng hajar. Wa huwa al-hajru alal insani li maslahati nafsihi. Yung unang hajar, di ba? Ang pigilan ng tao na makipagtransaksyon ng personal o pinansyal para sa kanyang sariling kapakanan. Kasing isa, di ba, para sa kapakanan ng iba. Pero ito para sa kanyang sariling kapakanan, insyaAllah. Kumbaga siya'y mapipinsala. Siya'y mapipinsala kung halimbawang makikipag-transaksyon siya ng pinansyal. Kasi tanga, kasi bata pa, kasi walang experience, at iba't iba pang mga bagay. So, sabi, idha ta'addal mahjuru alayhi lisigarihi wa nahwihi ala nafsihi aw mali yahtaj aw malin bidjinayatin fa innahu yudman wa yatahammal ma yataraddabu ala dalika min garamatin. So dito, yung hajar para sa tao na kumbaga siya ang mapipinsala kung sakailang siya yung papasok sa financial transaction. So dito yung translation ni Sheikh Salman, kapag ang isang tao raw, yun dito, di ba? Dito nababanggit, idha ta'addal mahjuru alayhi. Kapag nakagawa daw ng paglabag, o dito sa translation ni Sheikh Salman, o krimen, yung isang tao na pinagbabawalan natin na makipagtransaksyon ng pinansyal dahil sa kanyang pagiging bata at iba pang dahilan, at nagawa niya ang krimen na ito o paglabag, sa kabila ng kanyang pagiging incompetent o kaya wala talagang kakayanan, siya ay gagarantehan at pananagutan lamang niya ang anumang magiging multa. Sa pananagutan pa rin niya ang kanyang magiging multa sa kung anuman ang kanyang nagawa. Ngayon, di ba, isipin natin, paano magkakaroon ng multa? Siya naman yung mabibiktima dito, di ba? Kasi bata o ano. Maaring meron pa rin mapipinsala eh. Maaring meron pa rin ibang mapipinsala. So, halimbawa, yung bata, ginamit niya yung pera para sa isang bagay na nakakapinsala. So, pareho lang. So, meron pa rin siyang pananagutan. So, yung meron pa rin siyang, kumbaga, criminal na liability.
Hindi katulad sa batas ng tao, malabo sa batas ng tao eh. Lalong-lalo na ngayon, patuloy ang pagdedebate. Ilang taon ba ang edad talaga ng bata para maituring siyang bata? Diba, 15 years old, sabi nila, 18 years old, ngayon pinapanukala na naman 10 years old. Pero sa Islam kasi, yung mga ganitong bagay, yung nga tinitingnan din dito yung sitwasyon eh. Parang minsan merong menor de edad ng gahasa. Pinatay pa niya yung bata na ginahasa din niya. 9 years old lang yung ginahasa niya siya, ano yata 13. Tapos itong bata na ito, yung lalaki, kausap pa ng magulang. Nakita mo ba yung anak namin ganito? Tapos tumulong pa raw sa kanila maghanap. Nung ini-interview yung nanay, natauhan ako doon sa sinabi ng nanay. Bata pa ba ito? Sabi nung nanay, iniisip ko, oo nga ano. Kaya sabi nung nanay, planado niya ito eh. Tapos, bata pa ba yung makakaisip ng ganito, papatayin tapos itatago yung bangkay, tapos lolokohin pa kami na sumama sa paghahanap para mapaniwala kami na wala siyang kinalaman. Bata pa ba ito? Yun ano eh. Yung tumatak sa akin yung tumatak sa isip ko eh. Paulit-ulit yun na ano. Kumbaga, hindi nawala sa isip ko yung sinasabi nung nanay na yun. Bata pa ba ito? Eh nga, sa ganitong kalagayan. Maaring bata yung tao na ito, pero may pananagutan pa rin siya dapat. Kasi nangyayari ngayon, yung bata, kaya nila daw hindi isinasama sa, inihiwalay di ba sa DSWD ikukulong, para daw hindi masasama sa mga kriminal. Ngayon ang problema kasi sa kanila, nagkakaroon lang ng VIP treatment eh. Tapos nagiging madali yung hindi nila na pagtatanto yung kanilang kasalanan. Halimbawa niyan yung nang massacre doon sa sa Bukidnon. Yung yung pumatay doon sa magkapatid na magwad. Yung ampon nila yung pumatay sa kanila. Nagana yung mga magulang, bakit ganyan parang wala lang. Parang walang kaso, walang eh. Sa Islam hindi ganoon. So ganito pa rin. Meron pa rin siyang malinaw na pananagutan at depende sa kanyang kalagayan. So ito nga, 'di ba? Sa Islam ang edad ng pananagutan ay sa edad ng pagbibinata o pagdadalaga. O yung bata na yung kanina, balikan natin yung ng rape, 'di ba? Sa edad niya na 13, nagbibinata na yun eh. Pwede nang patawan ng parusang kamatayan yun. Pero sa batas ng kuffar, wala eh. BBIP lang nila yun sa DSWD. Gagawin lang nilang BIP. Pero dito, papatayin natin yung pupugutan natin ng ulo. Babarilin o ano pa man para managot. Para hindi pa marisan. Yun din. Kasi ang layunin ng parusang kamatayan, hindi lang parusa dun sa sa gumawa ng krimen. Para magiging babala dun sa mga nagbabalak na gumawa ng parehong krimen. Kaya nga sabi ni Allah sa Quran, nasa kisas, nasa parusang kamatayan ang buhay. Kumbaga, tuwing nang nagpapatupad tayo ng parusang kamatayan, meron tayong naililigtas na buhay. Kasi natatakot gumawa ng krimen yung kriminal. Natatakot gumawa ng krimen ng kriminal. Kaya nga, yung mga tao sa sobrang pagmamalinis, kapag nagkaroon tayo ng pinuno na merong political will na sawatahin ng krimen, tinuturing din nilang kriminal eh. Binabaligtad nila palagi yung naratibo. Ginawa nila kay Duterte. O ngayon, papatayin nila si Duterte doon sa Netherlands. Yun ang layunin nila. Doon na mamamatay si Duterte sa Netherlands. Yun ang nila. Hindi dito. Kasi kapag dito pa yan mamatay, baga pa yan eh. Bibigyan pa yan ng state burial o kung ano pa. Pero hindi nila alam ngayon, pag mamatay si Duterte, baka maging pambansang bayani pa yan eh. Ka-level na Bonifacio. Kasi kahit anong paninira nila kay Duterte, naramdaman ng tao yung pagbabago ng panahon niya. Lalo na sa mga sa mga krimen, naramdaman ng tao. Pero itong yung sa Islam, alhamdulillah, ito malinaw. So kahit bata, merong pananagutan. So pananagutan niya kung ano man ang kanyang magiging multa. Pananagutan niya.
At syempre magkakaroon ng ng isang mananagot. Halimbawa yung guardian niya, halimbawa yung guardian niya, 'di ba, yung malapit na kamag-anak na siya rin yung halimbawa yung nangangalaga sa kanyang yaman. So pwedeng kukunin mula sa kanyang yaman yung ipang mumulta o pangdadanyos sa mga napinsala niya. Gayun din, li'annal muta'addi alayhi lam yufrit wa lam ya'dan bidalik wa amma idha dafa'a malahu ila sagirin aw safihin aw majnun fa'atlafahu lam yadmanahu li'annahu sallatahu alayhi biridahu fahuwa mufarritun. So dito, basahin natin yung translation ni Sheikh Salman. So yung nakagawa daw ng krimen, kung ang nakagawa ng krimen ay napagtibay na walang kakayanan na pumasok sa anumang financial na transaksyon dahil sa pagiging bata o kaya yung kawalan ng kakayanan o iba pang dahilan, iba pagiging tanga o ano pa man, nakipagtransaksyon siya sa mga tao ng pinansyal, siya ay gagarantiyahan at pananagutan ang anumang magiging multa. So kung di man siya yung magbabayad, yung kanyang guardian ang magbabayad. Sapagkat ang nagawa ng krimen ay walang pagkukulang at hindi niya ito pinahintulot. So dito, yung binabanggit kasi rito na walang pagkukulang, kumbaga, at hindi niya pinahintulot. Wala siyang pagkukulang kasi maaring doon sa kalagayan ng tanga, hindi niya alam na tanga pala yung katransaksyon niya eh. Nag-invest siya doon sa negosyo. At hindi niya ipinahintulot na ipalugi yung negosyo. Kumbaga, wala siyang ideya. So, pananagutan pa rin yun nung bata o nung tanga. O sino mang nangangalaga sa kanila. Pero sa ibang kalagayan, kung ibinigay niya ang kanyang yaman sa isang bata, hunghang o baliw, at kumbaga, ito ay nasira, hindi ito gagarantyahan. Ang tinutukoy naman na dito kapag alam niya. Kapag alam niya na yung katransaksyon niya ay bata o kaya tanga o syempre sa kalagayan ng iba pang mga posibleng magiging dahilan. So ginawa niya ito ng may pagkalugod. So hindi magmumulta yung tao na yun kasi wala naman siyang pananagutan eh. 'Di ba yung baliw? Ano na yung mga walang pananagutan ayon doon sa hadith? Yung baliw, yung bata at yung tulog. Wala nga makikipagtransaksyon ka sa tulog, 'di ba? Yung bata tsaka yung matitira na lang yung bata tsaka yung baliw. So nakipagtransaksyon ka na hindi mo alam, so dapat mananagot pa rin yung bata. O kahit yung baliw at yung mga guardian niya. Ngayon kung alam mo, ang nagkukulang naman dito sa pagkakataon niya itong yung tao na nakipagtransaksyon sa kanila tapos nagkaroon ng problema. So dito, yazulu al-hajru al-sagir biyamrain. So syempre ang hajar, katulad nga una na natin nabanggit doon sa panimula. Ang hajar, katulad ng ginagawa natin ngayon, merong hangganan. Tayo titigil lang tayo kapag, inshallah, titigil tayo kapag yung gawain ng pagpababala ay natupad na natin. Kapag hindi na yung kasama sa pagbababala, pakikipag-away, inaaway tayo kasi nagbababala tayo sa mga tao. Hindi na yung kasama sa pagbababala hindi natin kailangang gumanti sa kanila. Sabihin nila yung gusto nilang sabihin, hindi nila matatakpan ng katotohanan. Gantihan nila tayo ng kasinungalingan. Sabihin nila tayo may ginawa din. Kasi ganyan yung masamang tao Kung di nila mapatunayan na mabuti sila, palalabasin nila na mas masama yung ibang tao. Kung hindi nila mapapatunayan na inosente sila, palalabasin nila na, kumbaga, biktima sila o biktima rin sila. Matatalino sa kagaguhan yung mga yan Pero ngayon pa man, hindi na kasama yun sa hajar. So hayaan na lang natin sila. Bayanan natin sila, si Allah nang bahalang gaganti sa kanila. Sigurado yun. Hindi ako magsasabi ng inshallah.
Hindi ako magsasabi ng inshallah. Si Allah na ang gaganti para sa atin. Wala tayong kailangang gawin. Hindi natin kailangan manakit o ano pa man. Ang ginawa nating hajar, may batayan sa Islam. Pero yung ginawa nilang ganti, kalupitan sa mga Muslim, walang batayan. So sino sa ating dalawa? Sa dalawang panig natin at panig nila ang kakampihan ni Allah. Eh di tayo. So wala tayong kumbaga, hindi natin kailangan magmalabis. Sa hajar, hindi natin kailangan magmalabis o lumampas sa mga hangganan. So merong hangganan ng hajar. Meron. Ngayon para sa usapin nito dun sa bata na tinatalakay natin ngayon, hanggang saan ang hangganan ng pagbabawal sa bata? So yung una, al-amrul awal al-bulug. So kapag siya ay dumating na sa hustong edad, so mawawala na yung pagpigil sa kanya na pumasok sa mga pinansyal na transaksyon o matanggap niya yung kanyang mana at iba pang bagay. Wa yu'rafu dhalika bi alamat. At malalaman ito sa pamagitan ng mga tanda. Hiya inzalul mani. Yung paglabas ng punlay, lalong-lalo na sa lalaki. Singay ng gahasa kanina, di ba? Na sample natin, 13 years old. Magagawa ba yung manggahasa kung hindi pa siya nakakaranas ng pagbibinata? Hindi nga titigasan yun eh. Nasa hustong edad na yun, pwede nang bitayin yun. Pwede nang bitayin yun. Kasi nga ang nalala kong bigla din yung ang maparusang kamatayan sa Islam, sinasa publiko talaga. Sinasa publiko. May nakakapanood na ibang tao. Hindi ito pribado na na gawain. Yung iba pa nga tinetelevise eh. Pinapalabas sa TV, pinapaano sa radyo. Yung nga para mapigilan ang iba na gumawa ng parehong krimen. Ngayon, maraming usapin eh. Maraming usapin pagdating sa parusang kamatayan, singit lang natin Maraming usapin. Kasi dito sa Pilipinas, binawal na naman uli nila, di ba? Ang huling nabitay, si Leo Echegaray. Yung yung rape din yung kaso nun eh. Lethal injection na yung kanya, hindi silya elektrika. Hindi na nasundan yun. Ngayon, ang nila palagi, yung mga kongresista lalo na. Kaya nila tinatanggi yung parusang kamatayan. Kasi paano raw kung magkamali ang korte? O sige, totoo naman maaaring magkamali ang korte. Pero bakit sa batas ng tao, kapag yung krimen malinaw, hindi pa rin binibitay? Ganun lang kadali yun eh. Ganun lang kadali. Ituloy nila yung bitay. Ngayon kung hindi malinaw na may sala talaga, kaya nga tuwing nang may hahatulan, di ba? Ang lagi sinasabi ng clerk ng korte, guilty beyond reasonable doubt. Di ba? Naririnig yun palagi kahit sa pelikula. Ibig sabihin walang dahilan para magduda na guilty siya. O di patawan ng kamatayan yun. Ganun lang kasimple, ganun kadali. Ngayon, kung yung tao, kinatatakutan nila, baka daw maparusahan ng kamatayan yung inosente. Ano pang silbi ng guilty beyond reasonable doubt? Dilagyan nyo ng doubt. Yan ang trabaho ng abogado. Nabigyan ng reasonable doubt. Kahit yung criminal na guilty talaga, alam niyang guilty yung kliyente niya. Ang gagawin niya, magtatanim siya sa korte ng pagdududa. Na guilty nga yung kliyente niya. Sa ganung pagkakataon, maring bababa yung kaso ng kliyente niya, mapapatawad. Tapos na yung trabaho niya. Kaya bakit yung mga rapist? Ngayon, madali nang mapagtitibay kung siya ba talaga yung rape, may DNA na eh. Bakit hindi pa rin nila bitayin? Bakit hindi pa rin nila bitayin? Ganun kasimple, ganun kadali mga bagay-bagay. Ngayon, batas ng tao, hindi umiiral sa, kumbaga sa sa gabay ni Allah. Hindi umiiral ang batas ng tao sa gabay ni Allah. Napakasimple Ang bata ay hindi na may tuturing bata kapag nilalabasan na siya ng punlay sa lalaki. O in bato sya'ar, al-khasyan, haul al-kubul, yung pagtubo ng buhok sa maselang bahagi ng katawan. Aw bulugul khamisa, ta'asyara. O pagdating sa edad na 15, alin man ang mauuna sa kanila, 15 years old o buwan ng dalaw o iba pa. O haid, fi hakil jariya o pagkakaroon ng buwan ng dalaw para sa batang babae. Ganito kasimple, ganun kadali. Pero sa kufar, biyabalubalokt nila yung batas eh.
Binabaluktot nila ang batas. At pangalawa, na magiging dahilan upang may tuturing na pwede na makipagtransaksyon ng bata, yung rushd, yung pagiging matino. Ito yung rushd, ito na yung katangian ng Rashid, yung matino. At dalawa ito dapat magkasama. Kasi pwedeng yung tao aabot sa edad ng pagbibinata na hindi pa rin siya matino, di ba? At pwede rin naman yung tao matino pero wala sa hustong edad. Kasi pwedeng may bata pa lang matalino na eh. Halimbawa kayo, kailan kayo umpisang nagtinda? Oh. Bata pa kayo, di ba? Mga 9 years old, 10 years old. Matino na kayo kung tutuusin. Pero wala pa kayo sa hustong edad. O, matino, marunong kayo magbilang ng pera, marunong kayo magsukli. Kung mayroong mangungutang, maaalala nyo kung sino may utang, di ba? O, matino pala talaga. Tama yung pangalan, Rashid. So yung rushd, wahuwas salahu fil mal. Ito yung kakayanan. Tamang kakayanan na humawak ng pera, kumbaga. Yung ayon sa sinabi ni Allah, wabtalul yatama hatta idha balagu an nikaha. Subukan ninyo ang mga ulila hanggang sa dumating sila sa hustong edad ng pag-aasawa. Fa in anastum minhum rushda, kapag napansin na ninyo sa kanila ang mga tanda ng pagiging matino, fadfa'u ilayhim amwalahum. Ibigay ninyo sa kanila, isauli ninyo sa kanilang mga yaman. Ibig sabihin magkasama itong dalawa. Darating sila sa edad ng pagbibinata o pagdadalaga at may katinuan sa kanila, lalong-lalo na pagdating sa pera. Kasi pwede rin naman mangyari, matino naman eh. Nakausap mo matino, nagsasala, pero pagdating sa pera, hirap pa siya. E di, pagpaliban nyo muna ng konti, mga ilang taon, inshallah. Ilang taon. Basta, importante dalawa itong magkasama, inshallah. Wa yu'rafu rushduhu bil imtihan, makikilala ang kanyang katinuan sa pamagitan ng pagsusulit. Bigyan sila ng test. Fayamnahu shay'an minat tasarrufi. So bibigyan sila ng kumbaga ng ilang kakayanan na magastos ang kanilang pera. Kumbaga, 'di ba? Hindi lahat-lahat ibibigay, bibigyan mo lang sila ng o itong pera na ito, bahala ka diyan, anong gagawin mo? O pag nakita mo yung pera, ginagastos ng bata, pambili niya lang ng baon niya o ano pa man. So pwede, lalo sa mga edad ng nagbibinata, nagdadalaga pa lang. Konti lang ibigay mo, huwag mo ibibigay lahat. Sinusubukan mo pa lang naman siya eh. Sinusubukan mo pa lang naman siya. O sabihin mo sa kanya, ito pera, 100, baon mo to 1 linggo. Ay kaso hindi niya yata kasya ngayon. 100 baon ng bata, 1 linggo. Pero kung nagawa niya yun, makita mo medyo na siya. So pwede mo na siya paghawakin ng konting pera. Pero maaari rin mo rin gawin kasi na dahan-dahan. Para masanay siya na humawak ng pera. Lalong-lalo na kung malaki nga yung minana niya. Milyon, di ba? O hindi may bibigay lahat. Wa yutraku yatasarrafu miraran fil mal. So yung pera na ibibigay mo sa kanya, hayaan mo siyang gumastos o bigyan mo siya ng pagkakagastosan. Utusan mo siyang bumili. Utusan mo siyang mamili. Punta ka sa hardware ha. Humanap ka ng pinakamurang ganito, ganyan. Punta ka ng palengke. Punta ka ng Divisoria. Mamili ka ng 1 sakong sibuyas, 1 sakong bawang. Humanap ka ng pinakamura. Na maganda. Bumalik nga, nakabili pinakamura. Bulok naman. Di ba? Wala sa katinuan yun. Di ba? Dapat matino. Yung problema minsan sa bata pag inuutusan mo yung bata. Normal na ugali ng bata to. Hindi ko naman sinasabi abnormal yung normal. Minsan yung bata ayaw mauutusan. Kaya ang gagawin ng bata, lahat ay iutos sa kanya, gagawin niyang palpak. Para hindi mo na siya uutusan. Pag hugasin mo ng plato, hugasan mo yung plato, hindi niya hugasan na maayos yun. Kasi pag na bad trip ka, ano ba yan, pangit na hugas mo, ako na nga lang maghuhugas. Yun, gustong-gusto nila yun. Kasi Choco, technique niya, minana nila kay Monay. Hindi nila gagawin ng maayos yung trabaho para ikaw gagawa. So, pwedeng gagawin din nila yun. Kumbaga, ibig sabihin yun, hindi pa,
Yung katinuan kasi, pwede mga hulugan na ano eh, hindi pa sila handa tumanggap ng pananagutan. Responsibilidad. Yun din kahulugan. Kasi pwede marunong mag-add, mag-subtract, di ba? O division, ano pa man. Pero hindi talaga mapagkakatiwalaan pa. O pwede rin magiging ano pa siya, wala pa siya sa rushd sa pagkakataon na yun. Fa'illam yagbun gobnan fahitan. So titingnan siya kung pag yung ginastos ba niya yung pera niya ay hindi siya madadaya o hindi siya malulugi. Walam yan fakmaluhu fi haramin o fi ma la faida fihi. O titingnan mo rin kung yung pera ba niya gagastusin niya sa haram. O binigyan mo yung pera binigyan mo yung bata ng pera, no? Binata na o to pera, baon mo yan. O, 100 para sa 1 linggo, sample lang. Unang binili nga. O di hindi pa matino yun. Hindi yun matino. Kana dalika dalilu rushdihi. So ito yung dalil sa kanyang pagiging matino. Alhamdulillah. So tutuloy natin ito inshallah kasi mahaba-haba itong usapin ng Hajar. Alhamdulillah. Tutuloy natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.